Mga kapuso, kumpara kahapon, mas nadagdagan pa ang mga lugar na apektado ng habagat. Umaabot yan ngayon sa malaking bahagi ng bansa kasama ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan na bago magtanghali bukas sa Palawan, Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Halos buong bansa na ang uulanin pagdating ng hapon. Malawakan ang pag-uulan at may malalakas na buhos na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maaaring magpatuloy po yan hanggang gabi kaya maging alerto. Sa Metro Manila, nananatili rin ang tsansa ng ulan lalo bandang hapon. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magtutuloy-tuloy na ang pag-iral ng habagat hanggang sa katapusan ng linggong ito. Sa mga lugar namang hindi direktang naabot ng ihip ng habagat, paghandaan pa rin ang localized thunderstorms. Mga kapuso, no need to bring your power banks dahil ang footwear na ito pwedeng mag-generate ng power sa paglalakad. Ang best part, eco-friendly rin ang materyales niya. Tara, let's change the game with Project Feet. Lobat ang phone? Tapos wala kang dalang charger? No problemo! Basta suot mo ang energy-producing footwear na ito. Chinelas with power generation in one? Posible with this invention na malaki rin ang pakinabang sa kalikasan. Presenting Project Feet. Developed by these senior high school students from Bulacan. Sagot ng Project Feet ang paggawa sa mga tsinelas out of plastic recycling and reuse. Di lang yan environment-friendly slippers, kundi energy-producing pa. No wonder it bagged the gold medal sa 2020 World Robot Olympiad. We thought of inventing or innovating a project po that aims to fight climate change. Project Fit po is a 3-in-1 global solution. So nakakapag-recycle po siya ng plastics, nakakapag-provide ng footwear para sa mga tao, and of course, nakakapag-generate po siya ng electricity. Gawa sa Lego Technic elements at controllers. Binubuo ng plastic shredder at slipper mold ang Project Feet. Kinakabitan naman ng power-generating features ang tsinelas na siyang mag-a-accumulate ng energy as you walk. Since this is a small scale po, yung sizes po is naka-vary lang po for kids. So that's why we're planning po to make a bigger one. We are planning po na gumawa po sana ng mas malaki po na invention like this. Para po ma-start po namin yung goal po namin na makapag-provide ng slippers and also electricity for the people po. As of now, patented na ang Project Feet na isa sa proud innovations ng Philippine Robotics National Team. Hawak ko ngayon yung isa sa mga type ng plastic na tinatanggap netong Project Feet. Tapos, dito natin siya ilalagay. Meron siyang slot dito sa taas ng machine. Tapos, diretso siya. Makikita nyo, diretso siya dun sa shredder. Ayan. After shredding, didiretso siya dun sa mold. Ayan. So, pag napunta na yung plastic natin dun sa mold, meron tayong heating component dun sa ilalim to melt the plastic. And of course, to form our footwear. After almost 3 hours nitong proseso ng Project Feet, ito na po yung naging resulta natin. It is a part of the footwear na gagawin natin dito sa Project Feet. Mga kapuso, ibang klaseng galing na naman ang pinamalas ng ating mga high school students with Project Feet with the intention of helping out our fellow Filipinos. Nakagawa sila ng invention that creates footwear at the same time nag-generate po ng energy. Now, this is the kind of invention we should be supporting and we hope to see a bigger version, a bigger functioning version in the future. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Patay ang isang bata matapos masagasaan ng van sa Maynila. Sa kuha po ng CCTV, makikitang nag-akma munang tatawid ang biktima. Pero pagtakbo niya papunta sa kalsada, sakto namang dumating ang itim na van. Doon na siya nasagasaan.
Imbis na huminto, nagtuloy-tuloy lamang sa pag-andarang van na kalaunay hinarang ng mga residente sa lugar. Sa panayam sa barangay chairman sa lugar na pinangyarihan ng aksidente, sinabi raw ng driver na hindi niya napansin ang tumawid na bata at hindi rin naramdamang nasagasaan niya ito. Nasa trabaho noon ang tatay ng biktima habang ang nanay naman niya dumiretso sa ospital nang malaman ang insidente. Tulad ng mismong resupply mission ng Philippine Navy kahapon, pahirapan din ang pag-rescue sa mga sugatan nilang tauhan ng Philippine Coast Guard. Ang mga tagpo mula sa pagresponde hanggang masundo sila, lalo ang mga sugatan, sa eksklusibong pagtutok ni Chino Gaston. Kuha ang mga tagpong ito nang sumaklolo ang Philippine Coast Guard sa naunsyaming resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17 na ibinigay sa atin ng isang source. 6:41 ng umaga nang malaman nilang inabort ang misyon dahil sa bigong pagpasok sa Ayungin Shoal at nasiraan ng makina ang isang Patrol Coastal Craft o PCC. Agad itong pinuntahan ng BRP Bagakay. Pero habang nire-recover ang sirang bangka, pinalibutan ang Bagakay ng China Coast Guard, Chinese Fishing Militia Vessel at maging ng helicopter. Dakong alas 8 ng umaga naman nang magtapat sa Bullig Reef ang BRP Cabra ng Pilipinas at 3 Hubei-class missile boats ng Chinese Navy. Ayon sa PCG, nagsasagawa rin daw ito ng dangerous maneuvers laban sa kanilang barko. Sa mga oras na ito, nakatanggap naman ng radio message ang BRP Bagakay na sira ang 2 rigid hull inflatable boat na nagtangkang makapasok sa Ayungin Shoal. Butas-butas ito na tila pinagsasaksak ng datna ng PCG at hindi pa malinaw kung paano sila nakabalik sa Raja Sulaiman Reef. Wasak din ang mga bintana, ang navigation equipment, pati makina ng mga ito. Mag-aalas 10 ng umaga naman nang magradyo ang China Coast Guard sa BRP Cabra para ipaalam na may mga nasugatang Pilipino na dinala sa BRP Sierra Madre. Ayon sa radio message ng China Coast Guard, papayagan daw ang PCG na kunin ang mga sugatang sundalo pero hanggang 8 lang ang sakay ng rubber boat na susundo at walang construction material na dadalhin. Nang magbaba ng rubber boat ang BRP Cabra para magpunta sa BRP Sierra Madre, binuntutan sila ng mga speedboat ng China Coast Guard at ng Hubei-class missile boat. Alas 9 ng gabi, nakabalik ang rubber boat ng PCG, karga ang mga sugatang sundalo na nilapatan ng lunas sa loob ng BRP Cabra. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ngayong tumitindi ang epekto ng nagbabagong klima, mahalagang itanim sa isipan ng mga kabataan ang pangangalaga sa ating kalikasan. Ito ang layunin ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation sa Mangkayan sa Benguet, kung saan nagtanim ng pine trees ang ilang mag-aaral. Ganito ang sitwasyon tuwing may malalakas na bagyong tumatama sa probinsya ng Benguet. At ang huli nga ay ang bagyong Egay na nagdulot ng kabi-kabilang landslide at pagbaha sa La Trinidad Strawberry Farm. Saksi rito si Christina. Napakalambot po kasi ng lupa, ma'am, ngay. Tapos kulang yung puno. Kahit yung isang puno na yan, malaki ang maitutulong sa para hindi gumuho ang lupa. At tuwing tag-init, matindi ang alinsangan dahil sa kawalan ng mga puno. Dagdag pa ang kaliwat kanang forest fire. Kaya si Christina, itinanim na sa anak ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno. Masaya po. Kasi yun lang na nagtanim ako ng puno. Para makatulong sa ating kalikasan, nagtanim tayo ng 100 pine tree sa Mangkayan kasama ang mga estudyante ng Dagadag Elementary School at kanilang mga magulang sa ilalim ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Nararamdaman na natin ang epekto ng global warming. So kailangan gumawa din tayo ng mga moves to help Mother Nature. Prinrovide po ng Office of the DNR dito sa Senro Bugyas ang mga seedling na ito para po sa pagtatanim ng mga batad. Sa tulong rin ng Doña Maria Rice, may pinagsaluhang kapuso lugaw na may itlog ang mga sumama sa ating tree planting activity. Sana po ang punong itinanim ko ay lumaki na may dalang proteksyon sa amin.
nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Samantala, sunod-sunod po ang mga lightning strike sa bansa kamakailan na ikinasawi pa ng ilan nating kababayan. E papaano kung pati banta ng kidlat po pwede na ring ibabala ng pag-asa? Ang teknolohiya kaugnay niyan sa pagtutok ni Maki Pulido. Pagsulod pa ang tubig. Tuloy-tuloy ang malakas na agos ng tubig sa kalsadang ito sa Tulunan, Cotabato. Kasunod yan ng pag-apaw ng sapada sa matinding buhos ng ulan kagabi. Pahirapan naman ang pagdaan ng mga sasakyan sa ilang kalsada sa Tibuli, South Cotabato. Isang motorsiklo pang tumagilid at kinailangang itulak para makaabante. Halos araw-araw na raw ang buhos ng ulan sa kanilang lugar, kaya kung hindi madulas ay may sira na ang ilang kalsada. Na-stranded kami sa baha. Ang ilang residente tumulong na rin sa pagtanggal ng mga nakahambalang sa daan at pagmamando sa mga dumaraang sasakyan. Binahari ng ilang bahay sa Kidapawan City. Ang ilang residente mano-mano ang paglimas ng tubig na umabot na sa loob ng bahay. Ang barangay Paco naman nawala ng kuryente dahil umano sa natumbang puno na nahagip ang poste ng kuryente. Di lang sa Mindanao ramdam ang masamang panahon, inulan din ang ilang bahagi ng Luzon gaya ng Mountain Province. Nagmistulang ilog ang mga kalsada dahil sa bahang iniwan ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang mga pag-ulang gaya niyan, mas mapaghahandaan na raw ngayon ayon sa Pag-asa. Pwede na kasing malaman ang tsansa ng ulan sa susunod na 5 araw sa www.pagasa.dost.gov. Pag sinabi natin na sabihin natin 70% chance na umulan, so 7 out of 10, yung probability na magkaroon tayo ng ulan, hindi natin in-specify yung timing, saka yung intensity ng ulan, saka yung haba. Basta sasabihin lang natin, okay, tomorrow, there will be a chance na 70% ang ulan. Para hindi ka na manghula kung uulan ba bukas o hindi, magpunta sa website ng Pag-asa. So dito, pipiliin mo yung weather sa drop-down, pipiliin ang general weather, at doon lalabas ang weather outlook for selected Philippine cities. Pagkapili mo ng syudad, i-click mo yon at lalabas na ang tsansa ng ulan sa susunod na 5 araw sa lugar na yon. 15 syudad pa lang sa bansa ang mapagpipilian, isusunod pa lang ang ibang lugar. Inaayos na rin ng Pag-asa na mas maging mobile-friendly ito. Makikita na rin sa website ang regional weather forecast. Mula sa lakas ng hangin hanggang coastal condition o lagay ng karagatan. May datos din kung may iba pang pangyayari sa isang rehiyon, gaya ng pagsabog ng bulkan. Kaya na rin malaman kung saan may banta ng kidlat. Mag-log on naman sa panahon.gov.ph at i-click ang lightning data. Makikita real-time kung saan tumatama ang kidlat. Para po maiwasan nga natin yung magiging potensyal na impact ng mga kidlat na naranasan natin, especially ngayon po na napapadalas yung ating mga thunderstorm. Ang mga datos ng Pag-asa, hindi lang daw ordinaryong mamamayan ang matutulungan, kundi pati mga LGU at ahensya ng gobyerno. This will help them kasi mas kabisado nila yung kanilang lugar na kapag ganito na karaming ulan, ay pwede na sila magpa-evacuate. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Extra special ang unang acting project together ni Michael Sager at Cassie Legaspi sa episode ng Regal Studio Presents sa Linggo. Ang director kasi mismong daddy ni Cassie na si Zoren Legaspi. Makichika kay Aubrey Carampel. Si Miss Fish Seller meets... Espesyal ang aabangang episode ng Regal Studio Presents this Sunday na Fishing for Love, na pagbibidahan ng Sparkle Stars na sina Michael Sager at Cassie Legaspi. Ang magdidirect kasi, mismong ang daddy ni Cassie na si Zoren Legaspi. Pero sa set, wala raw munang father-daughter relationship. Medyo weird po yung dynamics, but siguro medyo nasanay ako kasi dati po nung nagte-tennis ako, every time nasa tennis court kami, bawal yung tatay, bawal. Pagdating sa court, dapat coach question. So dito bawal, pa, bawal. Direct, may question po ako direct. Si Michael, kinabahan din ba? Ay, yun na po. Pagsabi ni director, actors in. Siya yung unang sa set, as in, actors in. Doon na siya, ako naman yung
Sandali, wala pa yung sapatos ko. Oh my gosh, bilis naman. Nanibago siya in a sense na not because ako father ni Cassie. Because of the way I attack things sa mga eksena, doon siya nanibago. Kasi nung nagre-rehearse kami, medyo stiff siya. So sabi ko, loosen up. Pero aside from that, he's okay. Kaya kung mapapanood nila dito, talagang matutuwa sila sa dalawa. Promise yan. Unang nagsama sina Cassie at Michael as co-host sa Tahanang Pinakamasaya at naging partners pa sa Dancing Duo segment. Kaya naging close daw talaga sila sa isa't isa. Pero dahil first time nilang magsasama sa isang acting project, Nag-usap nga po kami, sabi ko, parang kinakabahan ako ng slide. Ako Kahit din. alam mo yung close na kami, loose na kami. Pagdating sa linyahan, sabi ko, we kept a boundary naman na work is work. First time nila magiging partner. So, hindi ganun kadali yun. Although nag-uusap kayo in real life, it doesn't mean magkiklik kayo on cam. So, it's a tango. Magtatango sila na dapat in a proper tune para balance sila pareho. challenge din daw para kina Michael at Cassie na ipakita naman ang kanilang chemistry pagdating sa romantic comedy. You'll see a more lighter, mas kilig side of us. Wow, kilig side of us. Mali mo. Yeah, you never know. And I think I could say for Michael, siguro mas yung pa-cute side niya. Wow. Kasi medyo naging serious actor ka na. Wow. I mean, sa Shining Inheritance, super heavy drama. Talagang gusto ko siya makatrabaho, sinabi ko sa kanya kasi talented talaga si Cassie. Before naman po, napapanood ko na po shows niya. So, to be working with her in this Regal Studio Presents, it's just a blessing. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Kung noon, nangunguna lang sila sa cheering mula sa sidelines sa tuwing halftime ng iba't ibang NCAA sports, kanina sila naman ang tinilian ng mga supporters. Ang cheer dance competition ng NCAA, tinutukan live ni JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, in full spirit at enjoy at napakasaya po ng Arellano University community matapos nga magkampiyon ang mga nasa likod ko ang AU Chiefs sa NCAA Season 99 cheerleading competition. Panoorin niyo po itong report na to. Pasiklaban sa malabuis buhay na routines ang 10-member schools para sa NCAA Season 99 cheerleading competition dito sa PhilOil Eco Oil Center, San Juan City. Unang sumabak sa floor ang Mapua Chirping Cardinals. Iba't ibang level of difficulty sa mga cheer stunts naman ang ipinakita ng defending champion na AU Chief Squad ng Arellano University. Pasabog din ang energy sa mga jumps at routines ng LPU Pirates Pep Squad. Red and gold naman ang theme ng electrifying performance sa floor ng mga student cheerleaders ng Golden Stags Cheerleading Squad. All-out din ang performance ng third place noong Season 98 NCAA Cheerleading Competition na Letran Cheering Squad. Abot langit din ang energy ng mga student cheerleaders mula sa Altas Perp Squad na nagbigay ng malinis pero exciting na performance. Pulang-pula pero gigil sa exciting routines ang San Beda Red Corps. Performance level naman ang mga high toss at tumblings ng host school ng Season 99 na JRU Pep Squad. Athletic routines naman ang ipinakita ng mga general na EAC Generals Pep Squad. At kumikinang ang glittery green high intensity routine ng Binil Blazers Pep Squad. Sa huli, ang desisyon ng panel of judges. Third place ang Letran Cheering Squad. Second place ang Altas Perp Squad. At ang first place at champion ng NCAA Season 99 Cheerleading Competition, ang AU Chief Squad. Present ang management committee ng 10-member schools ng NCAA Season 99 at mga opisyal ng Philippine Cheer Union at GMA Network. Inimbitahan ko ang lahat manood ng Cheerleading Championships ng NCAA this coming Sunday sa GMA. Kailangan natin mapanood ang ating mga cheerleaders. Buong taon sila nag-provide ng motivation, they lifted our spirits all throughout the season. Now it's their turn to shine. Dapat masaya champion kayo, guys!
At Mel, ito na ang ika-6 na kampyonato ng AU Chiefs at mga kapuso. Sobrang saya po ng AU community at naipasa na po ang pagiging host school para sa Season 100 ng NCAA sa Lyceum of the Philippines. Panoorin niyo po yung buo niyan sa Sunday sa GTV. Back to you, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Connie Season para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.